Amay nga balaan, salamat gid sang higayon, mga kauturan, makaupod namon sa mga adlaw sang Domingo sa pagtuon sa mga pulong. Salamat sa maayong lawas, imo ginatag sa amon, proteksyon, bilog nga simana, nga sa din Lord, ari kami subong, buhi, kag nagaginhawa, naga-enjoy sang mga butang. Ngay mo ginbutang sining kalibutan, agod amon Ginoo Lord makasustinar sang ang kabuhi sang katawhan. Salamat sa hangin nga among ginaginhawa, salamat sa mga kahoy nga naga-cover, naghatag sang kahandong sa amon mga puluyan kundi man kami. Salamat sang mga pispis, salamat sa mga isda, mga pagkaon nga imo man ginhimo agud amon ma-enjoy. Kag labaw sa tanan Lord siningaga nga ma-enjoy manamon ang imo pulong sa amon pagtuon, amoy na pinaka-importante nga dapat ma-enjoy namon sa amon kabuhi. Nga mahibaluan namon Ginoo Lord ang imo mga instruction sa amon sa sining times ang dispensation of the grace of God. Na kung sa diin ikaw nagabuo, nagaluwas sa mga katawhan, pinaagi sa gospel of the grace of God, sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, nga sa diin imo pagadalon dira sa imo kaharian sa langit, agod imo maging kaupod sa tubtob sa walay katapusan Ginoo. Salamat man sa oportunidad nga makaupod ang imo mga katawhan sa siniaga sa pag fellowship kag pag-enjoy sang amon nga pag-inupdanay subong aga labaw na gid sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa presensya sa kada isa ug sa amon mga kauturan that are online. Salamat mga Ginoo sa ilang pag-join sa amon Bible study. We pray and thank you so much in Jesus name. Amen. So, antes tayo magpadayon sa aton pagtuon sa aton study sa Book of Romans chapter 9. Ara na kita subong sa chapter 9. Kag umpisa kita sa verse 14 subong kaaga hasta sa kung ano ang mga verses ang aton matapos subong ano. Kag kung tani mangin matuod sa aton ini aton ginatun-an kag we're studying the Bible dispensationally, rightly divided, ano? Rightly divided. Yan ang atong pag-aral ng ating mga Bible. At kung sino pa sa mga labaw na gid sa amon mga listeners online, kung sino ang hindi pa ligtas at gusto niyo po ng kaligtasan, wala kayong ibang gagawin kundi ang mag-believe that Jesus Christ died for our sins, He was buried and rose again the third day. Yan lang po ang ating pananampalatayahan na si Jesus Christ ay namatay, bayad na ating kasalanan, siya ay nilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Pag tayo ay mananampalataya o mabilib sa ginawa ni Jesus Christ doon sa Calvary, ay tayo ay makakaangkin ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yan lang po at wala na tayo ibang gawin. Taliwas po yan sa mga katuruan ng iba mga denomination na kailangan nating magiging member ng kanilang denomination para maligtas. Kailangan nating mabaptize sa water para maligtas. Hindi po yan totoo. Dahil yung kaligtasan lamang ay sa pamamagitan lamang ng pag-believe that Jesus Christ died for our sins, He was buried and rose again the third day. Yan lang po. So, nung nakaraang Sunday po sa ating pag-aaral ng ating series study sa Book of Romans, na pag-aaralan natin umpisa sa chapter 9 verse 1 to 13, no? ang pag-elect. Pag-elect, hindi po ito election tungkol sa kaluwasan, kundi ang pag-elect ng God, no? Ang pagpili ng Panginoon kay Jacob or Israel na magiging dadaanan, maging nation na kanyang itatatag upang siya ay ma-manifest as God, and at the same time doon dadaan ang kanyang son na si Jesus Christ na magiging Savior of this world at magiging King
of this world, sa kanyang 1,000 years. At yan, kung titingnan talaga natin, yan yung pamamaraan ng Panginoon. Pinili niya yung Israel, Jacob, Si Jacob, alam naman natin, ay mula kay Abraham. Pinili niya si Abraham, si Isaac, at si Jacob. At si Jacob ay ginawa niyang Israel. At yan yung ang nation Israel. At yung nation na yan ay pinili niya na diyan dadaan yung babawi or ang magiging king at babawi ng earth na ito from the dominion of Satan, because alam naman natin that the dominion of this earth been taken by Satan from Adam. Kaya nga the last Adam ay siyang babawi niyan. Kaya nga makita natin sa Book of Romans yung pag-elect sa nation Israel, or particularly kay Jacob. Hindi naman lahat ng anak ni Abraham ay nagiging Israel, kundi yung lahi lamang ni Jacob. At yung lahi ni Jacob was composed of 12 tribes of Israel. Okay? Yan yung makita natin sa chapter 9 verse 1 to 13. Yung pag-elect sa kay Israel. Sa Israel, as magiging daanan ng seed that will become a savior and later on will become king of this earth. And that king is eternal king, no less than Jesus Christ. Okay? So, this chapter actually, was written by Paul to inform his audience in Rome, doon sa Roma, both Jewish at saka Gentile na mga nag-believe sa gospel of the grace of God. Tandaan natin, kasi maraming mga nagsasabi na si Paul daw ay sumulat din, na si Paul ay sumulat din sa mga members of the flock, of the little flock. Hindi po yan totoo. Hindi po si Paul sumulat sa mga members or sa mga members ng church, the little flock, or sa itinatag ni Jesus Christ na church diyan sa Mateo chapter 16 verse 18. Wala pong karapatan si Apostol Paul na sumulat sa kanila. Dahil hindi nga po siya ang itinalaga ng Panginoon na magiging leader ng ganong church. Magiging usurpation po yan ng function ni Peter at saka ng mga kasamahan niya na siyang itinalaga ng Panginoong Jesus Christ na magiging leader ng church, the little flock that was built by Jesus Christ in Matthew 16 verse 18. Si Paul po ay sumusulat lamang sa members of the church, the body of Christ. Dahil siya nga po ang apostol ng church, the body of Christ. Sabi nga diyan, at yung church na yan were composed of Gentiles and Jews na naligtas sa dispensation of the grace of God. Kaya nga sabi ni Apostol Paul diyan sa Romans chapter 11 verse 13, sinabi niya na siya ay apostol ng mga Gentiles. Okay? At doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 7, sinabi niya na siya ay inappoint ng ating Panginoon na magiging teacher, apostol ng mga Gentiles. 2 verses po yan. Kaya makikita po natin na si Apostol Paul ay hindi talaga susulat doon sa mga members ng Little Flock as others denomination claim. Napaka-awkward po yon na makialam siya sa affair na nangyayari, sa affair ng church na hindi naman siya ang hindi naman sa kanya pinagkatiwala. May mga leaders doon. Ano na lang sasabihin ni Peter at saka yung iba pang mga kasama ni Peter kung makialam doon si Apostol Paul? Ang totoo nga, yung church na yon
na pinangungunahan ni Peter ay talagang pinirsecute niya noon. Pinakulong niya, hinuli niya, binugbog yung iba, si Stephen nga, na member doon, ay pinatay. Okay? At nung pinatay si Stephen, ando doon si Apostol Paul na nanonood. At siya pa yung nag-gather, sa kanya pa nilagay yung mga damit, ng mga clothes, ng mga nagbato kay Stephen. Okay? So ang ginagawa dito ni Apostol Paul sa Romans chapter 9 hanggang chapter 10 and 11 ay ikinukwento niya, ninarrate niya, or binibigyan niya ng overview ang members of the church na mga Gentile and at the same time mga Jewish that are in Rome so that magkakaroon sila ng maliwanag na pagtingin kung bakit ang nation Israel as a nation ay hindi naligtas. Okay? So, inumpisa niya sa chapter, sa verse 1, sabi na niya, meron siyang tawag dito, meron siyang heaviness at meron siyang great sorrow sa kanyang puso dahil sa kanyang mga kapatid na mga Hudyo. Dahil itong mga Hudyo na to as a nation ay hindi naligtas. So, in spite na sila ay sa kanila binigay ang adoption, sa kanila binigay ang law, sa kanila ay binigay ang service doon sa temple, and yet, these people na mga lahi ni Abraham, lahi ni Isaac, lahi ni Jacob, na napaka-special sa Panginoon in time past, ngunit hindi ligtas, hindi naluwas. Okay? Yan yung kinukwento dito ni Paul. In spite na, sabi niya, pinili na nga sila Pinili na sila. At ang pagpili sa kanila, hindi yun kaligtasan, kundi pinili sila na maging isang nation na Israel na diyan dadaan yung Savior. Diyan dadaan si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ was a Jewish. He was born in the lineage of Judah. Kaya alam nyo, si Jesus Christ never na nag-accept o nag-receive o nanghingi ng pera or tithe. Dahil nga, hindi nga siya galing sa linya ni Levi. Dahil yung pwede lang magtanggap ng tithe ay Levites, kaya never. Kaya maling-mali yung turo ng mga denomination that the church that was built by Jesus Christ ay recipient ng tithe. Hindi pwede yun. Dahil Jesus Christ was came from the lineage of Judah. Okay? Kaya ginagamit nila yung mga ibang verses na hindi naman nila gagamitin. Kagaya ng give unto Caesar what is due to Caesar and give to God what is due unto God. It was not tithing. Hindi naman, bakit? Ano bang due sa Panginoon? Pera ba ang due sa Panginoon? Ang due talaga sa Panginoon is worship. Yun ang hinihingi, na yan ang dapat ibigay sa Panginoon. Worship. Kaya ayun yung ibig sabihin ni Jesus Christ. Kay Caesar, ang due kay Caesar, taxes. Hindi yung tithe, kundi taxes. Kung ano yung taxation na ibinibigay noon sa panahon na yun, yun.
And definitely, hindi yung 10%, hindi yung tithe, dahil iba yung taxation ng Roman Empire. Yung 10%, it was taxation that was required by God from the Jewish people para ibigay sa mga Levites. Okay? So, but in spite of that, na ibinigay sa Israel yung law, pinili sila, nilagay sila sa mataas na posisyon above all other nation, but sabi ni Paul, they are not saved. Kaya mabigat ang puso ko at meron akong continual sorrow sa aking puso. Okay? And ang pagpili, sabi dito, ang pagpili sa Israel, sabi dito sa verse 11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election, the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that calls. So, ibig sabihin dito, na ang pagpili ng Panginoon sa Israel, no? Ang pagpili ng Panginoon sa Israel kay Jacob, alam nyo, sa tiyan pa lang ng nanay nila, si Jacob at saka si Esau, tama ba? O si Esau, no? Mas matanda si Esau dahil unang lalabas si Esau, pero pinili ng Panginoon si Jacob. Okay? The reason for that, bakit doon pa lang sa tiyan pinili na si Jacob, sabi nila, so that God's purpose of election might stand, that it is not of works, but it is according to God's mercy. Okay? But in verse 14, makita natin, ibig sabihin niya, ang pagpili ng Panginoon, ang pag-ilik ng Panginoon sa Israel, wala pa naman daw silang nagawang mabuti, wala pang nagawang masama, bakit pinili na si Jacob? So that, malaman ng tao na ang pagpili ng Panginoon, kung sino man ang pipiliin niya, it is only according to His mercy, not according to performance. Okay? Kaya nga ang title ng ating Bible study ngayon is Israel. Okay? Israel being elect by God. No? It was by God's mercy, no? Not by their performance. Dahil nga wala pa nga ginagawa si Jacob na sa tiyan na mabuti, pinili na siya. Ngunit, sa verse 14, sasabihin ni Paul, sa verse 14, basahin nyo sabi ni Paul, What shall we say then? Question mark. Ibig sabihin na, anong masasabi natin ngayon? Okay? Is there unrighteousness with God? Meron ba lang, anong pagkasabi nito sa Ilonggo or sa Tagalog? Meron bang meron bang kasamaan? Meron bang hindi tama sa Panginoon? Meron bang mali sa ginawa ng Panginoon? Tanong yan ni Paul. Kasi, ina-anticipate na ni Paul that many will question sa kanyang sinasabi. Many will question sa ginawa ng Panginoon, bakit hindi si Esau? Bakit hindi si Esau? Bakit si Jacob na mas younger brother naman si Jacob? Kasi alam naman natin, kahit na sa ating mga Pilipino, ang mas may karapatan yung panganay, di ba? Kahit na nga, minsan, meron nga mga family na pagdating sa choices, no, paunahin talaga pili yung panganay. Bigyan niya ng kasi panganay yan.
Okay? Na importansya or priority. Ibig sabihin, no? At kahit na sa ating mga Pilipino, kahit sa mga bahay-bahay natin, oh, igalang mo yung kapatid mo, nakakatanda mong kapatid. O, ganon, di ba? So, many will question. Marami ang magtatanong, bakit hindi ba tama yung ginawa ng Panginoon? Tama ba yon? Bakit yung manghod? Okay? Then sabi dito, God forbid. Walang unrighteousness sa Panginoon. Tingnan nyo. If you will ask, kung isipin natin, tayo as human being, pwede nating sabihin, ano ba naman ang Panginoon? Parang mali yata yung Panginoon, ha? Parang hindi tama yung Panginoon, ha? Bakit hindi si Esau? Parang mali siya. But listen to this. Let us read Exodus. Let us read Deuteronomy 32:4. Deuteronomy 32 verse 4. Ano sabi dito? He is the rock. His work is perfect. For all his ways are judgment. A God of truth and without iniquity. Just and right is He. Meron bang unrighteousness sa Panginoon? Wala. Just. Matarong ang Diyos. Wala sang unrighteousness sa iya. Okay? Ngunit, minsan, magtatanong ka, bakit mali yun yata? Bakit hindi yung panganay? Bakit hindi si Esau yung pinili? Diba? Kaya yun ang i-explain ni Paul sa mga susunod na mga verses. Tingnan mo dito. Balik sa Romans chapter 9. Sabi niya dito, so, it is established that there is no unrighteousness with God. So, verse 15, sabi niya dito, do aga mo ikalayo. Verse 15, sabi niya, for he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have. Saan ba yun? Compassion. So, sabi ng Panginoon, kung sino man ang pipiliin niya, walang pwedeng magtanong, walang pwedeng mag-object, walang pwedeng magbalabag. Naaman. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, kung din ko gusto kung sinong kaawaan ko, siyang kaawaan ko. Kung sino aking bibigyan na importansya, siyang bibigyan ko. Sinong question? Dahil ang Panginoon, walang unrighteousness sa Kanya. Ibig sabihin, it is God, who will make a decision, and His decision regarding election, kung saan niya padadaanin si Jesus Christ, the rasa, ay Kanya yon. Walang pwedeng mag-object. Okay? Kasi, pwede magtanong tao, bakit? Ano bang nagawa ni Jacob? Alam niyo, tayo na tao, kung kita magpili, kagaya ngayon na election, we are urged by many media, kahit na yung mga sinong mga taong ma-meet natin, kahit na ako,
Pag may nakausap ka, ako sabihin ko, magpili tayo ng yung may kredibilidad, di ba? Yung may tawag dito, yung nakita natin na mabuti ang nagawa, may ginawang mabuti, nakita natin gagawa ng mabuti pa, di ba? Yun yung talagang ating nature as human. That is why people might question, bakit si Jacob? So the answer is, kung sinong kawaan ng Panginoon, kawaan niya yon. Walang pwedeng tanong. Walang pwedeng question. Okay? Sabi dito, for he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So, verse 16, so then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Oh, napakaliwanag. Napakaliwanag. Sabi ng Panginoon, hindi ang pagpili kung saan dadaan si Kristo, kung anong rasa si Kristo lalabas, ay hindi iyon, hindi iyon sa pamagitan ng kanyang pagtakbo, hindi sa pamagitan ng kanyang ginawa, kundi depende yan sa Panginoon kung sino ang kanyang pipiliin. That is election. At tandaan natin, hindi ito eleksyon ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Eleksyon ito kung sino ang nation, sino na rasa, race of people, dadaan si Jesus Christ at ibibigay ang kanyang law at magmamanifest ng pangalan ng Panginoon. Yan yung nation Israel. Hindi ito eleksyon ng kaligtasan dahil sa kaligtasan ng ating kaluluwa, walang pinipili ang Panginoon. Lahat binigyan ng opportunity to be saved. Magtatanong kayo ngayon, bakit ang Israel doon lang binigay ang law? Bakit sila lang ang may karapatan maligtas sa time past before sa dispensation of the grace of God? Hindi totoo yun. Yung lahat ng Gentiles na naisilang sa mundong ito, before Abraham, were given opportunity to be saved by believing God and offering as burnt offering. Until Moses. Noong panahon ni Moses, all Gentiles, biro ng law na binigay sa Israel, all Gentiles still were given the opportunity to be saved. Paano? Kailangan nilang i-bless ang Israel, kailangan nila mag-proselyte sa Israel so that they will have the opportunity to participate, mag-perform sang required nga righteousness of the law, from the law. Yun. Kaya lahat-lahat talaga ng naisilang sa mundo were given the opportunity to be saved according to the given or to the according to God's provided salvation during the time. Okay? So sa ating panahon ngayon, sa panahon naman ni Jesus Christ, lahat ng Gentiles, the same, were given the opportunity to be saved by blessing Israel, proselyting to Israel. Sa ating panahon ngayon na dispensation of grace, all people, Gentiles and Jews alike, were given the opportunity to be saved by what? By believing the gospel of the grace of God. Kaya siguraduhin nyo, Kay baw kaluoy bala nga
permi man kita dire, gapamati man kita dire, pero pagdating ng panahon, hindi gali kita ligtas, ha? Make sure, siguraduhin nyo, natin na andito tayo dahil naligtas tayo, nagbilib tayo sa dispensation of the grace of God na gospel, ang death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Sana yun ang ano natin, sana yun ang reason why we are in this body. Dahil isa tayo, magkakapatid tayo, pareho tayong members of the church, the body of Christ. Sana yun ang reason. Alam nyo, magtataka talaga ako kung nakaintindi na kayo ng salvation, na ang salvation ay by believing the death, burial, and resurrection. Magtataka talaga ako kung ando doon kayo sa baptist. Kung nakaintindi na kayo, ha? Magtataka ako kung ando doon kayo sa katoliko. Magtataka ako kung ando doon kayo sa Mormon. Magtataka ako kung ando doon kayo sa Badista, sa Iglesia, at bakit pumupunta kayo sa ibang mga religion group. Ano ba talaga? Ano ba talagang pinupunta natin? Bakit tayo nagjo-join sa mga ganon? Kaligtasan ba talaga? Kaalaman ba talaga sa Biblia? Doktrina ba talaga? Ano ba ang reason behind? Alam nyo, sabihin ko sa inyo, kahit ganito lang tayo, dito natuturo ang totoong kaligtasan. Sabihin ko sa inyo, baptist na ako. Bakit ako umalis sa baptist? Ang laki na ng gastos ko doon sa church na kung saan ako doon. Million, sabihin ko sa inyo, million ang nagastos ko doon. Hindi ako nahiya magsabi niyan kasi totoo yan. Ha? Di tiniwanan ko yun. Bakit? Hindi totoo, hindi tama ang tinuturong kaligtasan. Oh, tapos sayo, habol-habol pa kung saan. Ha? Minsan nga, na ano din ako, nasayang mo ako. Ang laki ng contribution ko dyan sa building na yan, ha? Pero wala akong magawa, kasi mali ang tinuturo. Ano kasi parang napakano na, hindi ka na masaya, dahil pag makadinig ka ng preaching, alam mo namang hindi tama. Oh. Unless otherwise, no? Kung hindi talaga tayo nakakaintindi pa ng kaligtasan. At kung ano talaga yung habol natin sa ibig sabihin doon sa pag-join. Okay? Sabi niya dito, verse 17, for the scriptures, tingnan yung verse 17 na, for the scriptures say it unto Pharaoh, even for the same purpose have I raised thee up. Kung nabasa nyo ang Pharaoh sa Egypt sa panahon ni Moses, bakit sikat na sikat ang Pharaoh? Bakit at the time walang nation na gagaling at mas mayaman pa sa Egypt? Bakit walang nation na mas powerful pa sa Egypt during the time? Alam nyo ba ang reason? Sabi dito, even for the same purpose have I raised thee up. Sino ba ang nagpayaman sa Pharaoh? Sino ba ang nagpasikat sa Egypt during the time of Moses? Diyos mismo. Para sa anong purpose? Upang sumikat, upang makilala siya na kung ano man ang gusto niyang gawin, ay magawa niya. O, tingnan mo, sabi niya dito, that I might show my power in thee. Alam nyo, magtataka ka, paano na-show ng Panginoon ang kanyang power sa Egypt? Siguro magtatanong kayo, paano na ipakita ng Panginoon ang kanyang power sa Egypt? Meron kayong ideya? Sige nga. Paano? Dahil kung titingnan mo,
Parang kalaban naman ng pero ang God. Pero paano na ipakita ng God ang power niya using Egypt? Tingnan mo ha. Very powerful nation. Pero pinahiya ng Panginoon. May nagawa ba sila nung umalis na yung sila Moses doon? Anong nagawa ng army niya? Anong nagawa ng yaman ng Pero? Anong nagawa ng glory ni Pero? Wala. Tinalo lang sila ng Panginoon. Kaya, ni-raise ng Panginoon ang Egypt na magiging superpower at the time. Walang nation na pwedeng lumabad sa Egypt during the time. So that pag panahon na natatalunin na siya ng Panginoon, sinong masikat sa kanila? Egypt o ang Panginoon? Panginoon. Ha? Dahil wala silang nagawa. Nung habulin nila yung mga Hudiyo, saan sila nalibing? Doon sa Red Sea. Anong ginawa ng Panginoon? Ang tubig, kanyang pinadiran, ang tubig sa kabila, nagiging highway ang daanan ng mga Hudiyo. So, ang pinaka-great nation at the time, walang magawa. Ibig sabihin, sinadya ng Panginoon na sumikat yung Egypt upang gamitin niya, upang makita, makilala ang kanyang pangalan as God. Okay? So, ibig sabihin, kung anong gusto ng Panginoon, kung anong gagawin niya, walang pwedeng kumontra. I will have mercy to whom I will have mercy. I will have compassion to whom I will have compassion. Verse 18. Therefore, hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will harden. So many times, binatigas, it was hardened by God ang puso ng Pero upang hindi niya paalisin ang mga Hudiyo. Sa kanya lahat yun. Kanya lahat ginawa yun. Walang pwedeng humarang, walang pwedeng kumontra sa Panginoon when it comes to election in time past and even in the future after the rapture. Alam nyo, ganito yun eh. After Adam and Eve was created, napakaraming tao sa Bible na pinili ng Panginoon. Elected. Okay? Sabihin na lang natin si Noah. Pinakasikat si Noah. Bakit si Noah talaga ang gumawa ng ark? Bakit hindi yung kanyang anak? Huwag na lang natin sabihin yung ibang tao pa. Bakit hindi yung mga sumunod na generation kay Noah? Bakit si Noah ang naka-found grace in the sight of the Lord? So, nobody can question that. Dahil sabihin ng Panginoon, I will have mercy to whom I will have mercy. I have compassion and mercy unto Moses. Sinong kukontra? Bakit si Abraham? Bakit si Isaac? Yan lahat election according to God's purpose. Hindi according to salvation, but according to His purpose. Kung ano mang gusto niya, kung saan man gamitin niya ang isang tao na yan, na inelect niya, walang pwedeng kumontra. Bakit si David? Si David yung pinakakamanghuran. Bakit si Saul? Bakit si David? Okay? Bakit si John the Baptist? Bakit si Paul ang ating apostol? Bakit sabi ni Paul sa tiyan pa lang ng kanyang nanay, pinili na siya na maging apostol sa sining dispensation of the grace of God? It's because pagdating sa election
kung anumang purpose ang gamitan ng Panginoon sa isang tao, nobody can question, nobody can object sa kanyang pipiliin. I will have mercy to whom I will have mercy. Compassion to whom I will have compassion. Sinong kukontra? Wala. But when it comes to salvation, in all dispensation, walang eleksyon, walang pinili para maligtas, kundi lahat ay were given opportunity to be saved. Okay? Tingnan mo. Verse 19, Thou wilt say then unto me, Why does he yet find fault? For who hath resisted his will? Ito. Alam nyo, napakaganda nito. Kumbaga nga, itong tanong ni Paul, pinaka last na lang talaga na resort nung mga magku-question. Pagkatapos nito, talagang matamimi ka na sa sagot ni Paul. So, sabi dito sa verse na ito, kung totoo yan, Paul, ang sinasabi mo, Paul, bakit naghahanap pa siya ng kasalanan ng tao? Kasi siya lang naman palang ang gusto piliin sa sino na lang naman. Bakit God finds fault? Kumbaga nga, kung hindi marunong si Paul, corner ka na dito. But because truth prevail, tamimi na yung magtanong ng kanyang tanong. Bakit? Mamaya tingnan nyo yung sagot ni Paul. Kasi itong sagot na to, parang totoo nga naman eh. Kung God din lang pala ang magbuot, kung siya na rin lang masusunod, kung sinong tao ang kanyang pipiliin, bakit naghanap pa siya ng mali sa tao? Parang gano'n yung tanong na yan, naintindihan nyo yan? Bakit naghanap pa siya ng fault? Bakit hahanapan niya pa ako ng kasalanan? Total, kahit na may kasalanan si Oscar naman pipiliin niya. Si Jacob, nagkamali din. Bakit pinili din niya? God siya, alam naman niya magkakamali din niya si Jacob. Si Jacob, nakasala ng favoritism. Mas paborito niya yung si Rachel kaysa kay Leah. Di ba? Nakigdumog pa siya sa Diyos. Bakit si Jacob? Kung ang God galantaw man lang, he finds fault. Ito yung sagot ni Paul. Tamimi ka na dito eh. Sabi ni Paul, tingnan mo. Kumbaga nga, ipinakita ni Paul kung sino ka talaga at ano ka talaga. Bakit ka pa magku-question? Ganito. Verse 20, Nay, but, O man, who art thou that replies against God? Hindi. Hindi. Sino ka ba, tawo? Nga masabat-sabat ka sa Diyos. Replies against God. Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made thus? Ano pang masasagot mo dito? Sino ni Paul? Sino ka ba tao na magsabat-sabat ka sa Diyos ang amusina? Ang bagay bala nga pinormal lang sang Diyos, may karapatan magtanong sa nagporma? Ibig sabihin, we as human being was only created by God, been formed by God, and what is your business questioning the decision of God? Ano pa ngayon? Ano pa itatanong mo? Tamimi ka na. Ano pa itatanong mo? So sabi niya dito,
Therefore, nay, Romans 9 verse 20, nay, but O man, who art thou? Pamaladungan nyo ha, studyhan nyo. Para i-absorb nyo mabuti yung sinabi ni Paul dito. Who art thou? Papasok yan. At kukontra yan sa ating pride. Sino ka ba talaga? Sino ka ba na sasagot sa Panginoon ng ganyan? But kung bibigyan lang talaga natin ng tamang pag-intindi at pag-amin kung sino nga talaga tayo, walang-wala nga talaga tayo eh. Di ba? Although alam ko na sa maraming mga intellectuals, lalo na sa mga atheists, mahirap tanggapin to. Bakit sino ka ba talaga? Ano ba talagang magagawa mo? Bakit mo kukwestiyonin ang Panginoon? Sino ka ba talaga? But kung aminin natin yon, no? It will be a relief. It will be a relief for us natanggapin natin yun na wala naman talaga tayong magawa. Eh bakit pa dato yung kukwestiyonin ang Panginoon kung ano man yung desisyon ang kanyang ginagawa? Kung pinili niya yung Israel, no? Ay wala tayong magawa. But the truth is that Paul was telling these things to set up, to lay down his argument kung bakit ang Israel hindi naligtas in spite of these things, that they are the recipient of the love of God, they are chosen people above other people, and yet hindi sila ligtas. Yun ang content nito, ha? Ng mga verses na ito. Kasi maraming magtatanong eh. Maraming magtatanong, mag-question kay Paul. Paul, bakit Israel? Bakit Israel ang pinili? Bakit si Jacob ang pinili? Bakit sila? So, Paul, the truth is, cannot give answer na manggagaling sa kanya because it will be unfair at hindi naman talaga nararapat na magbigay si Paul ng kanyang sariling opinion bakit Israel ang pinili. But the only answer that Paul can give is that sabi ng Panginoon, I will have mercy to whom I will have mercy. I will have compassion to whom I will have compassion. Sabi ng Panginoon yan. Eh ngayon, dahil pinili niya si Jacob, sinong magtatanong? Sasabihin ng mga tao, parang mayroon namang unrighteousness sa Panginoon. Sabi ni Paul, walang unrighteousness sa Panginoon. Sino ka ba na ginawa ka lang ng Panginoon para ka lang clay na pinorma ng Panginoon na maging ganyan, tapos ngayon sasagot-sagutin mo ng Panginoon? Anong pakialam mo kung si Israel ang pinili niya na diyan dadaan si Jesus Christ? Dahil ang election dito is not about salvation. Pabalik-balik ko yan inuulit. Dahil akala ng mga Calvinists, magagamit nila itong mga verses na ito to prove their point, to prove their claim that God, election sa mga maliligtas. Hindi ito eleksyon ng maliligtas, kundi pinili niya si Abraham, pinili niya si Esau, pinili niya si Jacob, na kung saan yung lahi na yan, diyan dadaan si Jesus Christ. Ang kanyang only son who will die at Calvary, no, to save Israel from their sins, and later on, his death, burial, and resurrection will become also a gospel for this dispensation of the grace of God. Yan yung pagpili. Yan yung eleksyon dito.
At pag-elect ng Panginoon sa Israel, walang pwedeng ko-question. Kasi kung titingnan mo nga naman, bakit si Abraham? Ano ba talagang special kay Abraham? Makasalanan din to si Abraham. The same with other people na sinner din. Bakit si Esau? Ha? Bakit pala si Isaac? Bakit hindi sino yon? Si Samuel? Sino ba yon? Yung anak ni Rahab? Ang anak ni Hagar? Ismael. Why not Ismael? Mas panganay yun kaysa kay Isaac. Bakit pagdating kay Jacob at saka kay Esau, bakit hindi si Esau? Sinong question yan? I will have mercy, sabi ni Paul, sabi ng God, I will have mercy to whom I will have mercy. I will have compassion to whom I will have compassion. So, pag-elect, Christ's election of Israel it is His will, it is His choice, and it is always by His mercy, pagdating sa election, nagagamitin niya sa kanyang purpose, whatever purpose, kagaya kay Paul, gin-elect niya si Paul na magiging apostol sa dispensation of the grace of God. Sinong ku-question? Okay? Wala, sabi ni Paul. Dahil tayo lahat, sabi niya, ay pinurma lamang. Sino ang magku-question? Dahil sabi niya dito, verse 20, Nay, O man, who art thou that replies against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Verse 21, Hath not the potter, so it was, ginamit ni Paul na example yung potter and clay in the book of Isaiah. Okay? Sabi ni Paul, ang clay na pinuform lang, halimbawa, i-form ka na kulon, i-form ka kalaha, i-form ka banga, yung sisidlan ng tubig. Yung banga, magku-question doon sa nagawa sa kanya, sa nag-form sa kanya. Sabi ni Paul, no way. Okay? And this answer of Paul, nag-close sa tao na magtatanong pa. Wala ka nang isasagot pa talaga. Dahil, bakit ginawa kang flower base? Sinong magtatanong ba yung flower base? Bakit mo ako ginawang flower base? Bakit hindi mo ako ginawang banga? Di ba? So, verse 21. Hath not the potter power over the clay, the same lamp to make one vessel unto honor and another unto dishonor. Alam nyo, ingat sa ganitong verse. Dahil it seems, kung magkamali ka dito, it seems na gumawa ang Panginoon ng vessel unto dishonor. No. It was only used by Paul, ang word na yan, so, to emphasize, to support his argument that nobody can question ng Panginoon. Kahit na nga gawin pa ng Panginoon na ang isang bagay na unto dishonor, walang maka-question kay God. The truth is, God hindi talaga gumawa ng bagay na masama. When Adam and Eve was made, and all the creation that supports life, that sustains life, yung lahat na dinagdag ng Panginoon, lahat yon puro magaganda. Lahat yon puro may purpose. Even na yung bulate. Alam niyo yung bulate, yung lago? May purpose yan. Hindi lang natin ma-appreciate kung anong purpose niyan. Hindi lang natin, para sa atin, walang pulos yan, pero napaka-importante yan. Even yung mga flies,
malaki yan kung ang contribution sa ating ecology, sa balance ng ating earth na ibinigay ng Panginoon. Ha? Tingnan mo yung cycle to sustain life. Kahit na yan sila, nagtutulong-tulong upang ang ecology at ang earth na ito magiging balanse. Napaka-importante lahat yan. Kaya tingnan mo, as much as possible, protect the environment. No? That was the primary purpose during the time by Adam and Eve. When God told them, replenish the earth. Ibig sabihin, ingatan nila yung earth. Yung lahat that are in the earth na ginawa ng Panginoon. Alam nyo, hindi iyon instruction para dumami sila, para magkaanak sila as understood by others. Yung culprit niyan, alam nyo, ang many translation. Dahil sa ibang translation, ang sinasabi diyan, magpakarami sila sa mundo. But the truth is, when God said, kaya ganitong King James Bible, napaka-importante talaga. Importante talaga ang King James. Bakit? Bakit importante? It says the true word that God uttered. Kung anong sinabi ng Panginoon, diyan talaga nakasulat. Nung sinabi ng Panginoon, go and replenish the earth, hindi yon sinabi na magpadami na si Adan at si Eva. Manganak sila ng marami, hindi. Bakit? At that time when it was said by God, Adam and Eve was still in what? In their eternal state. At yung mga ara sa eternal state, hindi pwedeng mag-procreate. Kaya yung mga angels, di ba, hindi sila pwedeng mag-procreate. Hindi sila pwedeng manganak. Kailan si Adan at si Eva sinabihan na manganak? After they committed sin. After their fall. Bakit? Bakit? Question. Simple na question. At ang tanong na ito, practical. Bakit ano sa palagay nyo na kailangan na ni Adan at ni Eva manganak at dumami? Bakit? Para isa yon para darating yung promise sa Genesis chapter 3 verse 15 na yung child of a woman lalabas, isa na yon, isa pa. At yan ang pinaka-reason bakit sila manganak. Yun isa. Dahil mamamatay na sila. Kasi mamamatay na sila, mag-start na yung mag-decay na sila. Kung matay sila, wala silang anak. Paano lalabas yung son? Ang promised savior ng earth. So, procreation begin after the fall of Adam and Eve. Not before. May nagtanong nga sa akin lawyer pa. Sabi niyo, paano nila kaya i-replenish ang earth kung dalawa lang sila? Eternal nga sila. Hindi natin maano yung magawa ng eternal na being during the time. No? Ang God nga, isa lang. Di ba? Sabi niya. But, ang dami niya nagawa. Lahat ng created things. So, sabi niya, for God, verse 22, what if God willing to show His wrath and to make His power known, endured by much long suffering, vessel of wrath fitted to destruction. Okay? Anong ibig sabihin ng verse na to? The reason, that for so long, ang Diyos ay nagtiis. At through this nation, Israel,
Ha? Through this nation, Israel, ay nagtiis ang Panginoon. Law was yung state na long-suffering, no? The vessel of wrath fitted to destruction. And that he might make known the riches of his glory on the vessel of mercy which he had afore prepared unto glory. Even as whom he hath called not of the Jews only, but also of the Gentiles. Tingnan mo. Tingnan mo to ha. Israel, through their glory, ngunit hindi sila naligtas. They have the law of God, chosen people from Abraham, Isaac, and Jacob, and yet this nation fell at hindi naligtas. Yan yung argumento dito ni Paul after laying this down in the next verses. Ipapakita niya the reason kung bakit hindi sila naligtas in spite na pinili sila. They were elected people of God. Ipapakita ni Paul. So after summarizing these things, no, in the next verses, na pinili sila, binigay sa kanila ang law, sila ang naghimo ng service sa temple, ngunit hindi pa rin sila naligtas. Ang pagkapinili nila, hindi pwede i-question, no? Ibig sabihin, pwede ka magtanong, nagkamali palang Panginoon ng pagpili sa kanila? The truth is that ito yung nangyari. Sabi dito, what if God willing to show His wrath and to make His power, God using this nation will show His wrath and His power, okay? And His power, verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessel of mercy. So, through this nation Israel, whom He chose, binigyan ng law, binigyan ng glory above all other nation, but through them, the wrath of God also will be shown so that maipakita ng God ang kanyang glory and mercy to all people. Kaya alam nyo, after the fall of Israel, doon sa Acts chapter 9, God right now is showing His mercy to all people. Sa tanan nga tao. He declared all people sinners so that He can what? Offer grace and mercy unto all. Kaya sana natanggap nyo na yung grace and mercy na yan through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Alam nyo, dito sa lupa, sa mundong ito, yung katawan natin, tingnan mo si Manong, ang tibay nito eh. Tibay nito, pero umiinda na nung, di ba? Na-stroke na. Ha? Darating ang panahon na talagang, kahit na ako, sabi ko, talagang ang layo na ng edad ko noon, 20, 21, basketball sa adlaw, pulaw sa gabi sa baylihan, pagkaaga, basketball yan. Sa wala lang. Pero karon, wala na. Talagang mahina na. Mahina na ang karabaw. No? Importante, luwas ang imo kalag. Nakabilib ikaw sa gospel of the grace of God. Mabulatian kita. Hindi masyado nga, ako nagbulatian ko lang. Talagang mararanasan yan lahat ng tao. Kung nagkasakit ka man ngayon, baka ikaw lang nauna. Pero magkakasakit din lahat. Ha? Importante, nagbilib ikaw sa gospel of the grace of God.
na si Jesus Christ ay namatay bayad ng ating kasalanan, siya inilibing na buhay muli sa ikatlong araw. Okay? So, thank you so much. Hanggang dyan lang muna tayo. At next Sunday, mauubos na natin itong ibang mga verses. Okay? Then, masyak kayo. Bakit? Hindi. Kung basahin nyo yung sunod ng mga verses, malalaman nyo kung bakit hindi naligtas yung Israel. And in chapter 10, sasabihin ni Paul, napakadali lang naman sana ng kanilang kaligtasan para maligtas sila. I-confess lang naman sana nila si Kristo. Okay? Yon yung chapters na yan na darating at magiging subject ng ating study sa mga darating na panahon. Thank you so much. Kung mayroong tanong, meron bang katanungan? Question? So, wala pa mangkot. Okay, kung wala na, ma-pray kita, di lang kamo anay malakat, kay manyagat ha, pero ang kalanon daw ay pao. Kung wala pa, lato-laton ta lang ha, kay may lechon man kuno, pero way pag-abot mo. O, lato-lat lang tanay. Ma-pray ta, amay nga balaan, salamat gid Lord sa Bible study. Thank you so much sa mga utod nga risubong sa amon mga kauturan online. We pray and thank you in Jesus'